matandaan yung isa. Oh my gosh, dapat mag-take ka ng memory class. Sorry. Kasi dalawang bansa na yun, ha? What more kung mas marami. Pero ang sinasabi nga nila, dapat ikaw na rin yung BMX king after Sean de Guzman. Pero parang yun nga, missing in action ka. Oo. Hindi ka nang hinayang. Marami tuloy mga sumingit, may nag-aagawan sa title. Hindi naman po. Mas gusto ko nga po yung marami kami dito sa BMX ng mga lalaki. Mas gusto ko po yung mas marami akong nakakasabayan dito sa platform ng BMX. Mas gusto ko po. But with the cheating wife, sa tingin mo, you're gonna, mariregain mo yung pangunguna, pangangabog mo sa mga ibang actors. Depende po, hindi ko po masasabi. Kasi po ito... Okay, ano na lang bang ginawa mo sa The Cheating Wife na dapat namin abangan para ma-excite kami? Ito pong The Cheating Wife, bago po sa akin to. Kasi po, first time ko pong magkaroon ng role ng bulag. So, nahihirapan ako umacting ng bulag kasi napapatingin ako sa co-actors ko lagi. This is kumbaga, challenge for you. Challenging, sir. Yes, challenging po talaga. Oh. So, maraming time dito na may mga dialogue ako. Napapatingin ako sa mata ng co-actors ko na hindi naman dapat. Dapat magmukhang bulag ako. So, ang hirap. So, nagre-retake pag... Opo. Ayun po. Pero gano'n ka na nahirapan? Is it just the first day or tas naging okay na later on? Yung first day namin sobrang hirap kasi first time ko rin maka-work si Allison, yung partner ko dito. Doon ko lang din po siya nakita sa set. So kailangan namin ng connection. Bukod doon yung pagiging bulag ko. Kailangan mapaniwala ko yung mga tao na bulag po talaga ako. Ayun po. At least ang bongga, di ba? Malay mo sa susunod naman. Bulag na talaga. Hindi, after bulag, PP at saka pingin na naman, di ba? Tsaka yung nakakalimot. Salamat po. Thank you, ha. Pero yan, Ses, yan. Etong Cheating Wife, follow-up mo saan to? Anong last project mo? Parang angkin. So siya, tinatanong mo si Primo, nakalimutan niya ngayon second na bansang pinuntahan niya. Sorry, si Vince pala. Angkinin mo ako. Yung pangalan mo. Angkinin mo ako. Ikaw yung bida dito sa Cheating Wife. Parang second lead lang po. Second lead. Support. In real life, may mga kilala ka bang mga cheating wives? Oo. Anong masasabi mo sa kanila? Meron naman po. Madami. Yan. Wow, madami. Talaga? Pinapaalam nila sa'yo? Yes, kasi Very proud yung mga cheating wives. hindi siya wife, husband. Kasi ganun yung dad ko before. Parang familiar siya sa akin. So, marami ka kilala mga cheaters. Oo. Yes. Ikaw ba, nabiktima ka na ng nag-cheat na ba sa'yo isang karelasyon? Yes. Really? Anong experience? If you, kung okay lang sa'yo to share. Siyempre masakit. But at the same time, big lesson. Yeah. Pinagpalit ka ba sa iba? Yes! Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Yan, ang bongga. Gusto ko rin maging biktima ng isang cheating boyfriend para at least ganyan ako ka-happy. Kasi sabi mo masakit pero parang masaya ka. Pero congratulations and good luck sa The Cheating Wife. Yan. Thank you po. Okay. Ito, ibabalik ko na. Ito, siguradong hindi siya mag-cheat dahil kakakasal niya lang at happy siya. Phoebe Walker. Congrats sa Phoebe, ha? Thank you! At least you're working again. You're back. Yeah. I have to. We We are contract. malaking kaso sa Boracay. A very, very malaki po. Yeah. Yeah. Thank you. Salamat, Sir June Lalin. Okay, here we go. To Showbiz Ganap, pakinggan naman natin si James Miguel. Hello po. Question for Derek po. Bakit po The Cheating Wife? Actually, this concept at yung concept na yung script ay hindi ako nagsulat. So they just tapped me to direct this material, no. So pero nung
dinedevelop pa lang siya, nilapitan ako nila Sir Ronnie Benaid. Sabi nila, may concept sila for me. And then, ayun nga, it's about dalawang byuda na originally nag-meet pa sila sa sementeryo kasi pinagluluksa nila yung mga asawa nila. But, ayun, nagka-developan sila. Tapos biglang, hindi pa pala patay yung asawa ng isa. Hanggang sa naging siya, parang yung isa na lang ay may asawang papio lang. Parang yung isa ay may asawang seaman na binigyan ng mga perata. Tapos nakilala ang isa ring byuda. Tapos ayun, nagka-developan sila not knowing na buhay pa pala yung asawa ng isa. And then yung conflict nangyari because may think na yung dalawang byuda supposedly. So yun. So doon nag-start yung conflict ng kwento. Yun lang. Thank you po. Alright, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin from Lionheart TV, Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. Thanks, PB. For our actors, what are your thoughts on cheating? And siguro, kung magpapatawad ka, ano yung worst thing para hindi mo siya mapatawad? Mapatawad mo siya of all the things except for this one. Start tayo kay Primo. Hello. Good evening, guys. Good afternoon pala. Thank you for that wonderful question. Actually, medyo mabigat yung tanong pa yun. When it comes to cheating, kung ano yung kaya ko mapatawad, tama ba? How depth? Ano muna, what are your thoughts on cheating? Ano yung definition mo? Ano yung pagkakaalam mo with cheating? Okay. And ano yung lahat ng bagay gawin na pero hindi mo mapapatawad yung isang bagay na yun in terms of cheating? Siguro, sige, let's go on the first thoughts about cheating. Siguro it's about being uncontentment or parang unsatisfied dun sa relationship na meron ka. Pero it's not just the physical thing yung cheating para sa akin. Kasi maraming types of cheating eh. May emotional cheating, and physical cheating. Siguro once na nakapag-isip ka na yung even on the smallest thing, nagbubura ka na ng mga chats or nagtatago ka na ayaw mabasa ng partner mo, consider na rin yun as cheating. Pero it's a micro-cheating. But when it comes naman dun sa depth ng cheating na hindi mo mapapa-accept, siguro it's about kapag nagkaroon na rin ng deep sexual and emotional tension yung partner mo with the other individual. Pero ang pinaka-idea ko lang doon is, kung hindi ka naman na masaya, it's easier to let go, just to be honest na lang din. Para at least hindi na rin kayo magkasakitan. Kasi sometimes, lumalalim siya, nagkakasakitan pa yung relationship. Kasi two people are trying to force things up eh. Kaya try pa nilang buuin, kaya try pa nilang work out. Though hindi naman natin masisi kasi baka yung iba nangihinayang sa memories, di ba? Sa mga pinagsamahan, ganyan. Pero it all boils down pa rin sa honesty na kung hindi na talaga kaya, huwag nang ipilit. Para at least you can go with your own lives and mahanap nyo na yung taong para sa inyo talaga. Ayan. Thank you, Timo. Thank you. Pwede po pa ulit ng question. Pero medyo mabigat po kasi yung question. Okay, so the question is, what is your definition of cheating? And yung pangalawa, ano para sa'yo yung hindi mo mapapatawad? Not necessarily cheating, tama po ba? Or within cheating? Para lahat nagawa all about cheating. Pero ano yung isang bagay na hindi mo mapapatawad? Na hindi mo mapapatawad. Siguro yung... Hindi, for me, kaya ko magpatawad, pero hindi na para sabihin sa kanyang napatawad na kita. Siguro, kaya hindi ko kayang sabihin sa kanya kasi nakita ko yung sarili kong sobrang nahirapan talaga ako. Like, talagang hindi ko nakilala yung sarili ko. Yun. Kasi cheating is still a choice eh. But, yeah. I'm done po. Ikaw na, Vince. Okay, Vince, ano para sa'yo ang cheating?
Masakit kasi yun eh. Ayun din yung ano eh. Pero ako para sa akin, yung cheating, nagpapatibay din kasi yun para sa akin, di ba? Yung masaktan ka para masubok ko kung hanggang saan ako magpapatawad. Pero yung tanong mo na lang po na kung saan hindi ako mapapatawad, siguro yung sarili ko. Kasi yung sarili ko yung ano eh, mas gusto ko yung ako yung masasaktan kasi alam kong paulit-ulit sinasabi yung kaya kong i-convert yung sarili ko. Huwag lang po ako yung makasakit. Ayan, para sa akin yun. And regarding dito sa The Cheating Wife, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na ginawa nyo for this movie? Ako po, yung role ko po dito na merong HD. Yung nagpa-flashback sa character ko po yung nangyari na kung bakit. Yung dinukot po ako ng mga pirata. PTSD, yung PTSD po ako. Pag may naririnig akong pito, nagpa-flashback sa akin kung paano ako pinahirapan ng mga pirata. Ayun po. Mahirap po sa akin yun. Kasi hindi ko pa, wala pa akong na-encounter ng tao na gano'n sa totoong buhay na may sakit siya yun. Wala akong nakita. So, yun. Ayun yung hindi ko malilimutan. Thanks, Princess. Siguro yung sa amin ni Allison, yung connection namin dalawa. Kasi hindi lang sa love scene, kundi din sa bonding namin nun. Yeah, yung bonding namin nun ni Allison and then namin ng mga artists. Thank you. Primo. Sa akin naman, siguro it's first time ko rin kasi maka-work talaga sila Direk, sila Vince, sila Ses. So para sa akin, yun yung treasure ko na on this project. It's one of my remarkable films din, just to work with them. And abangan nyo na lang din syempre para at least mas magulat kayo sa mga mangyayari. Thanks, Primo. Thank you. Alright, thank you. Akong ibibigay ng film na to. Let's start with Derek. For me, it's the intensity and the performance ng mga actors because I've seen kung paano nila iniba or naiba and na-elevate yung performances nila from their previous works. And then, visually, I vouch yung maganda ang pelikula visually. And then, even yung treatment, it's different. Medyo, lalo na may isang eksena doon na parang favorite scene ko talaga because iba yung intensity and the way na interpret namin and we mounted it, talagang intense siya. So, ayun, ayoko na mag-spoil, but yun, yung performances mostly, especially si Vince, si Ses, and then si Breman, si Allison, iba yung naipakita nila dito. Ito ako na yung sinabi ko. Dahil kay Direk yun, hindi namin nakita na yung pinoportrait namin character, agad-agad namin na-pick up nung araw na yun. So, thank you Direk. Sana naitawid namin ng maayos. Yun. Ayun. Yun lang. Yes, dahil din kay Derek yun. Kasi sobrang gaan ni Derek katrabaho, lalo na ng mga co-artist ko. Siguro yung iba lang doon. For me lang, sa mga movie na napanood ko, siguro yun nga, intense, then yung chemistry din talaga. Yeah. Sa akin naman, when it comes to one of it talaga, siya very thankful din kami kay Direk for sobrang gaan din katrabaho and also my co-artist. Nakikita ko yung bonding na sobrang dali lang sila kasama and hopefully may mga kasunod pa. But this one, yung sa Cheating Wife, based sa mga typical cheating movies. Siguro this movie is more complex kasi may marami siyang hinihit na targets na especially yun nga, Vince is bulag dito. But eventually,
nagkakamabutihan na yung dalawang girls. So parang medyo complicated siya in a sense compared to the other typical movies na naging mabusok lang. So this one medyo mayroon siyang may deeper level na complication na parang hindi naman dapat pero nangyayari. Ganun. Thank you. Hi. I question for Vince. Hello po. Balikan lang natin. Yung time na nawala ka, nag-time off ka, naging ano yun, personal decision or na-burn out ka ba? Or ano yung naging dahilan bakit bigla kang nag-lilo? Hindi naman ano po, as in lilo. Kumbaga pag may binibigay naman po sa akin yung iba, tinatanggap ko naman po. Tinatanggap ko naman po yung mga binibigay sa akin ng mga work. And then, alam ko, sumabay din po ata yung nasa FEJ's Batang Quiapo po ata ako nun. Ito bago po matapos. Kaya rin po, siguro, hindi rin po ako gano'n nakakakuha ng project sa VMX na. Dahil po, sa schedule na rin po sa Batang Quiapo. Oh, pero, ano yun, parang tumawid ka na sa mainstream. Tama ba? Hindi, opo. Tumay po pero nag-i-enjoy po ako. Sabi ko nga po sa road manager ko na nag-i-enjoy po ako dito ulit sa BMX. Hindi ko po makakalimutan yung BMX. Kahit na ano yung mainstream ako, gusto ko pa rin po gumawa ng success movie, mga error. Bakit? Kasi marami po ako natututunan dito. Marami po akong na-portrait na character. Po. Bukod doon, sino po naman hindi na mag-aayaw ang dami po nagiging partner na magaganda dito. Kay Direk Benuliati ka pa rin ba? Yes po. Yun lang. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Anyone from... To anyone who wants to answer, no? Kasi sa cheating, may double standard. Yung pag lalaki nag-cheat, sabi nila, okay lang yan kasi lalaki. Parang part of their machismo. Tapos pag babae, parang people look down on yung mga cheating wives. Anong masasabi niyo dito? For me, personal na ako, note ko dyan, cheating is cheating. Regardless kung sino gumawa, babae, lalaki, asawa, or wife or husband, cheating is cheating. And it's should be in all levels. Emotional, physical, or kung ano man siya. Kasi ano ang genuine na relationship ay ano siya kailangan faithful for me. It's a commitment. Ang trust at ang foundation ng isang relationship, commitment siya. Sabi nga ni Ses kanina, it's a choice So, parang for me, very, ano na siya, dapat hindi na kinoconsider na pag lalaki may free pass on cheating or pag husband may free pass on cheating and pag babae mas inaano siya, pinapunish kumbaga ng public because it's the usual na mas ano ang toxic masculinity na culture. But for me, regardless kung sino man ang gumawa, kahit lalaki man yan, kahit or babae, basta cheating for me, it's non-negotiable. Actually, dapat, gusto ko sumagot kanina ano yung mga hindi mo mapapatawag when it comes to cheating? Pag cheating, wala na. Dapat yun na, ultimatum ka agad. Sa relasyon, okay, pag nag-cheat ka, goodbye. Ganun dapat. Yun. We want to ask. Okay. May gusto support mo. I totally agree with you, Direk, by the way. Okay, Ses. Di ko kasi alam yung difference ng ganun kasi hindi pa ako nagkaka-boyfriend ng long term. Puro ligaw lang din kasi sa guy. Pero sa girl kasi parang wala din naman kasing pinagkaiba. Kasi ganun pa din naman yung ginagawa nila, nagloloko pa rin sila ng tao. Yan. To Adam lang. Yun din. Tama mo yung sabi nila direct na wala naman sa gender yun. Either guy or babae. Once cheating is a cheating pa rin. So siguro nangyari lang na hindi naman normalize. Parang sa society on this modern era, parang lumalabas kasi pag lalaki nag-cheat. Normal lang yun, lalaki naman kasi yan. So parang ganun. Pag babae naman, way deeper. Feeling ko ang pinaka ini-impose lang ng ibang tao is kapag yung lalaki nag-cheat, more on physical aspect. Based lang sa idea. Pero pag yung babae siguro, parang more on emotional hook.
Kaya parang dumadating kasi parang mas malalim. Pag yung babae nag-cheat, mas malalim yung impression. Then sa lalaki, parang itch lang or alam mo yun, ego, pride. Pero going back, dapat hindi ganon. Dapat kahit anong gender pa yan, cheating is still a cheating. So hindi siya dapat din binavalidate and ina-approve ng society, if ever. Sorry. Congrats pala, baby. Thank you. Sa inyo, including Direk na naka-experience na ba kayo mag-cheat or ma-cheat ng partner nyo? Ako naka-experience na mag-cheat. Whatever. Or it's na either mag-cheat your partner o kung sino man. Ako, based on my experience kasi, wala naman akong na-experience na relationships ko na gano'n. Pero, yung mga friends ko, kasi ako parang ilang palabon. Konti lang kasi yung naging karelasyon ko. And right now, yun, wala naman akong cheating incident with my girlfriend. And my girlfriend, hindi na naman nag-cheat sa akin. So, actually, yun kasi yung ultimatum ng girlfriend ko din sa akin. Walang patawad, walang second chance pag cheating. That's why ako, since mahal ko siya, hindi talaga ako mag-cheat. Ganong, para malinaw ka agad. May iba kasi na parang may kondisyon yung pag-cheat na parang, lalo na yung ibang nag-fish pa minsan na pag nag-cheat ba ako, patatawarin mo ako, may mga ganun eh. So, sa amin, pag sinabi ng, pag kami ng usap about it, wala, parang, hindi ka agad ang sagot. So yun, wala naman akong incident. Pero yun, kami ng girlfriend ko ngayon, ganun yung usapan namin. Thank you, Direk. Ito sigurado may experience. Inisip ko nga po dito kasi 5 years na akong single eh. So babalikan ko yung simula po kasi pumirma ako ng BMX, hindi po ako nag-girlfriend. Pero nag-chicks ako syempre. Hindi naman po single, diba? Ako po yung niloko bago po ako nag-cheat. Ako muna yung niloko and then ginawa ko rin kung anong feeling ng niloloko. Gumanti ka. Po? Parang gumanti ka. Sa iba. Opo, parang nagkaroon ng rebound. Actually, naawa ka ako dun sa girl kasi naging rebound siya yung yung pinaglabasan ko ng kung ano man yung sitwasyon ko nung panahon na niloloko ng girlfriend ko. Siya yung napili ko. Ayun. Yun po, kita. Si Ces. Hindi po ako yung nag-cheat, pero ako yung lagi niloloko. Ako yung lagi niloloko kasi sobrang mabigay ako pagdating sa love eh. Actually sa care din, kung sa asikaso, ganun din. Yun. Ako yung lagi niloloko, never ako nag-cheat. Okay. Sa akin naman, actually, to be honest, puro long term kasi yung mga naging ex ko eh. So normally 5 years, ganyan, tagal talaga. So patient person. Pero dun sa question mo, ma'am, na-experience ko rin naman na maloko ko. Na, yun, napag-cheatan din ako. At the same time, ako din naman, di mo nagmamalinis. Kumaga, nakapag-cheat din naman ako. Kumaga, nakagawa din ako ng mga indecisive decisions na that could hurt someone. Tapos, ayun, pero siguro bottom line, ano lang talaga siya eh. One thing I realized is dapat maging honest na lang talaga. Ganon. Feeling ko transparency kasi will go on a very long way. So in other words, nagbago ka na. Hindi mo na inulit. Ngayon naman po kasi ma'am single na ako for more than magto 2 years na rin ako single. Oh. So wala naman akong girlfriend din since nag-start ako sa Viva. And till now, wala naman akong girlfriend. So hindi ko siya masabing cheating just like Vince. Kasi nga, hindi naman porket single ka is hindi ka nagkakaroon ng mga babaeng friends. But I'm just saying, on my track right now, wala naman akong nilolokong tao. Thank you. Balikan mo lang si Vince. Vince kasi,
nanginayang lang kami, no? Kasi medyo matagal, sabi nga ni June Lalin kanina, matagal-tagal kang nawala. Magaling ka kasi, magaling ka umarte, and all of a sudden, bigla kang disappear. Like what you said, nag-travel. Yung travel mo ba related to work or personal? Actually, meron po kaming mga festival. Meron po kasi akong mga ginawa kay Direk Dante na mga since 2017-18 na hindi namin naipasok ng festival. So, tinry niyong i-apply sa festival. May mga pumipick up din naman. So, kaya po ako nakakapunta dun sa mga festival na yan. Dahil din po dun sa pelikula na ginawa namin. So work-related din pala. Yes po. Kasama na rin yung doon, gala doon. Nag-extend ng mga 5 days para ma-explore yung lugar. Ganun po. Okay. Pero bakit ang tagal? Kasi po may trabaho din kasi si Direk doon actually nag-ano din siya doon Meron siyang mga masterclass. So may masterclass siya doon. So, Brillante. Yes. So related na rin po. So kaya kami na-extend din doon. Ng mga 3 days, minsan 5 days dahil din po sa work niya. So para isang puntahan na lang, na lang po doon. Yung event namin dire-dire, inaayos namin schedule po namin dire-dire. Hanggang nandun kami sa may bansa na yun, minamaximize na po namin kung ano yung mga pwede namin gawin. Kaya po matagal. Kasama na kasi yung gala. Lastly kay Ses. Ses, yung dalawa kasi sabi nila single sila ngayon. Ikaw, kumusta ka? Single po. Single ka. If ever meron kang boyfriend, sa palagay mo kaya papayagan ka niya magpa-sexy? Kung hindi niya rin naman ako papayagan, wag na lang. Kasi pangarap ko talaga maging artista. Tsaka nasimulan ko na din po Yeah. Okay, thank you so much for being Thank you po. honest. Thank you. No, sa VMX platform, paano nyo po nagawang new, exciting, fresh ang ating mga eksena dito sa The Cheating Wife? Ako, mas nilaro ko kasi yung eksena sa mas intimate Yung lingering looks, yung lagi ko nga silang ini-instruct Sabi ko sa eksena nila, huwag niyo kakalimutan na magkaroon ng lingering look na kailangan may connection. Kasi yun yung for me magdadagdag ng nakakapagbigay ng flavor sa eksena. Yung connection ng character. So, yun, mas nilaro ko yung The Cheating Wife, yung kwento nila sa connections, lingering looks nila. Kasi doon din umiikot yung premise ng kwento how they will let go of each other. Kasi nga, yung isa ay hindi pa talaga totally namamatay yung asawa. Parang ganun. So, yung feeling, binigyan namin siya ng bigat talaga. Kaya, yung character ni Ces at ni Allison, mas in-emphasize namin yung connection para, yun, mas may struggle for their characters kung ano ba yung gagawin nila. Kasi naipit sila sa sitwasyong ganun. Yun. Okay, thank you. Ces, narinig mo naman sinabing direct ng connections and all. Kumusta naman yung connection mo with Allison Ross? Naging mas madali ba sa'yo gawin yung mga eksenang yun dahil sa connection na binuo nyo? Emotional nga daw yung pinangahatakan ni direct ng ano? Yes po. Mas naging magaan. Kasi usually po, lagi ko nga po sinasabi kapag may press con po ako and about sa girl, GL, na mas nabibigay ko yung acting na gusto ko kapag babae talaga yung kapartner ko. Not because bisexual po ako siguro, mas lang po ako, mas komportable po. Good, great. Direk, thank you. Direk, balikan ko lang yung may PTSD ang ating isang actor dito, si Vince, no? Hindi ko lang mawari o may picture sa mind ko kapag gumawa ng intimate scenes ang isang may pilay pa yata siya or something, or something. Bulag. Yun, may bulag pa. How were you able to like create a scene na pasok pa rin yung idea na may PTSD siya pero at the same time sensual pa rin? Actually, yun, it's a struggle for us because, yun nga, parang mahirap na
mount and logically, how will you tell it sa audience na paano siya tatawid sa audience yung ganong sitwasyon ng isang character na you're blind and then you have a TSD pa, tapos may intimate scenes. But dahil with the help naman of the proper scripting and of course sinang Vince kasi they also give their take. Direct, ito gusto mo bang ganito ganyan. So we mounted it ng maayos. So though challenging siya kasi lalo pa nung minamount namin, iniisip ko, lalo ako personally, tatawid ba to? Parang paano kaya to namin may execute nang hindi siya magiging katawa-tawa? Because, yun nga. In the middle of it, biglang may pumiit ulit, tapos may naalala ulit. Yes. Mga pirata. But, ayun. So far, pag pinanood nyo siya, maayos siya. And then, maganda. And, yun, because tulungan naman kami kung paano namin siya minounted through a good scripting naman coming from the Viva. VMX. Thank you, Direk. Aside, maganda rin sana yung mga pirata chicks, no? Nakadukot kayo. Susunod na ano. Salamat po. Salamat po. Thank you. Ma'am, thank you po. Okay, thank you so